sa gitna ng hamog ng kabundukan at matamis na amoy ng barako kape ng Lipa, Batangas. Isang trahedya ang pumunit sa dating tahimik na pamumuhay. Isang pamilyang tila masaya at buo ay biglang bumagsak sa bangin ng kawalan. Ang mapagmahal na asawang lalaki ay nakaratay sa ospital matapos ang isang mahiwagang aksidente. Ang asawang babae, na iwang mag-isa sa bahay, ay naging biktima ng isang marahas na pag-atake, isang random na pagnanakaw o isang nakakatakot na sabwatan laban sa buong pamilya. Habang ang mga luha ay kumulo kasama ng pulang lupa, isang mas madilim na lihim kaysa sa gabi ng kabundukan ang dahan-dahang nalalantad. Sino ang salarin? At anong katotohanan ang sapat upang manginig ang buong bayan na dating payapa? Ang Barangay Maligaya, isang lugar na nakatago sa gitna ng mga bundok ng bayan ng Padre Garcia, Batangas, ay nanatili sa kanyang payapa at tahimik na ganda sa loob ng maraming henerasyon. Ang malawak na mga taniman ng kape ay umaabot sa malayo. Ang mga pulang daanan ay palikuliko at ang amoy ng puno ng pino ay nagpapahiwatig ng malamig na hangin ng kabundukan. Dito, ang buhay ay dahan-dahang lumipas, tila walang krimen na makakapasok. Ngunit ang libu-libong taong kapayapaan ay napunit ng isang serye ng trahedya na bumagsak sa pamilya ni G. Gabriel Santos. Si Gabriel Santos, 35 taong gulang, ay isang pangalan na iginagalang ng buong Barangay Maligaya. Hindi lamang siya ang may-ari ng pinakamalaking coffee farm at processing plant sa lugar na nagbibigay ng trabaho sa dose-dosenang lokal, ngunit kilala rin siya bilang isang mabait, disenteng tao na lubos na nagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit ngayon, ang haligi ng pamilya ay nakaratay na walang malay sa isang ospital ng lalawigan ng Batangas na lubog sa malalim na koma matapos ang isang sinasabing misteryosong aksidente sa motorsiklo. Ang insidente ay nangyari 3 araw na ang nakalipas habang siya ay patungo upang suriin ang isang bagong ani ng kape sa malayong farm. Natagpuan siya na walang malay sa tabi ng kanyang motorsiklo sa ilalim ng isang tuyong kanal sa gilid ng kalsada, basang-basa ng dugo ang kanyang ulo. Sinabi ng mga doktor na siya ay nagtamo ng malubhang brain injury at ang tsansang magising ay napakaliit. Ang buong Barangay Maligaya ay nababalot ng pangamba. Ang mga panalangin ay iniaalay sa bawat tahanan, umaasa ng isang himala para sa mahal na anak ng kanilang bayan. Hindi pa natatapos ang sakit, isa pang sakuna ang dumating. Gabi ng Mayo 18, 2023, sa 113 Emergency Hotline ng Batangas Provincial Police, isang emergency call ang naitala bandang 2:17 ng madaling araw. Isang boses ng babae nanginginig at nagulantang ang umalingaw-ngaw sa telepono. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May nanghimasok. Siya! Ang pahayag ay naputol na iwan ng hikbi at mabilis na paghinga. Ang nagulat ay kinilala bilang si Ginang Maria Reyes, 30 taong gulang, asawa ni G. Gabriel Santos. Agad na dumating ang mga investigador ng Padre Garcia Municipal Police kasama ang mga pulis ng barangay sa pinangyarihan. Ang malaking 2 palapag na bahay ng mag-asawa ay nasa gitna ng luntiang coffee farm. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas pa rin at ang pangunahing pinto ay nakasara lamang. Sa loob, isang magulong tanawin ang bumulaga. Si Ginang Maria ay nakaupo sa sahig ng sala, gusot ang damit, ang mahabang buhok ay halos takpan ang kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan sa kanyang leeg at braso. Makikita ang nakakatakot na mga pasa. Nang makita ang pulis, umiyak lamang siya ng malakas, hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, mula sa itaas, isang matangkad, malakas na binata ang mabilis na bumaba. Ito ay si Marcos Santos, 28 taong gulang, nakababatang kapatid ni G. Gabriel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit at pag-aalala. Agad niyang ipinasuot ang jacket sa kanyang hipag, niyakap ang nanginginig nitong balikat,
at patuloy na nagpapatahimik. Hipag, ayos lang. Nandito na ang pulis. Huminahon ka. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang tinitingnan ang mga awtoridad at ang kanyang boses ay malalim. Mga pulis, pakiusap. Hanapin ninyo ang walang hiya na yon. Nasa ospital pa ang kapatid ko, pero nagawa niyang bastusin ang aking hipag. Agad na isinara ang pinangyarihan. Sinimulan ng forensic team ang kanilang masusing trabaho. Ang bahay ay may kaunting ebidensya ng paghahalughog. Isang drawer ng cabinet ang nabuksan, ngunit walang mahahalagang bagay na nawawala. Sa tile floor ng sala, malapit sa pinto, natuklasan ng team ang maraming kakaibang bakas ng paa na may basa pang pulang lupa, malinaw na nakaukit. Ang laki ng bakas ng paa ay nagpapakita na ito ay bakas ng sapatos ng isang malakas na lalaki. Walang bakas ng sapilitang pagbubukas sa bintana at ang pangunahing pinto ay hindi rin nasira, tila madaling nakapasok ang salarin sa bahay. Dahil sa kalubhaan ng kaso, nagpasya ang Batangas Provincial Police na magtatag ng isang special task force at nagtalaga ng isa sa mga pinakamaraming karanasan na investigador, si Police Lieutenant Colonel Ricardo Reyes, upang direktang pamunuan ito. Si Lieutenant Colonel Reyes, isang matanda na, matangkad at payat, may mataas na noo at matatalim na mata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado na pinanday sa daan-daang malalaki at maliliit na kaso. Matapos suriin ang paunang ulat at makinig sa mga report, tumingin siya sa bahay ng biktima at dahan-dahang nagsalita. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Ito ay hindi isang random na krimen. Sa unang pagtatanong, mahina at lumuluha si Ginang Maria habang isinasalaysay ang insidente. Ang kanyang testimonya ay akma sa pinangyarihan at sa psikolohiya ng isang nagulantang na biktima. Si Marco Santos, na nakaupo sa sulok ng silid, ay nagdagdag na dahil sa pagpupuyat sa ospital upang bantayan ang kanyang kapatid. Siya ay natulog ng mahimbing at hindi nakarinig ng anumang ingay. Gayunpaman, nakita ni Lieutenant Colonel Reyes ang mga hindi pagkakapare-pareho. Bakit pipili ng isang sexual na manunugis ng isang layunin na may mataas na peligro kung may isang malakas na lalaki pa sa bahay? Ang kilos ng paghahalughog ngunit walang pagnanakaw ay tila isang peking kilos na sadyang ginawa upang likhain ang pinangyarihan. Ang matatalim na mata ng Lieutenant Colonel ay hindi nakaligtaan ang anumang detalye. Mula sa panginginig sa takot ni Ginang Maria hanggang sa labis na galit ni Marco, labis siyang nag-aalala at nag-aalaga sa kanyang hipag, lumalampas sa karaniwang hangganan ng pagmamahal. Ito ay hindi tulad ng pag-aalala kundi pagkontrol. Tila gusto niyang tiyakin na magsasabi si Ginang Maria ng isang partikular na kwento. Ang kanyang profesional na intuisyon ay nagsabi kay Lieutenant Colonel Reyes na ang kaso ay tila simple sa ibabaw ngunit sa ilalim nito ay isang madilim na sabwatan. Ang salarin ay hindi isang estranghero, kundi maaaring isang tao na pinakamalapit sa biktima. Ang investigasyon ay kailangang palawakin sa isang ganap na bagong direksyon. Isang direksyon na maaaring baligtarin ang pinakamatatag na relasyon. At ang panimulang punto ay walang iba, kundi ang misteryosong aksidente ni Gabriel Santos. Habang inutusan ng isang team ng mga detective na lihim na bantayan si Marco Santos, nagpasya si Lieutenant Colonel Ricardo Reyes na bumalik sa simulan sa pinagmulan ng serye ng trahedya, ang aksidente ni Gabriel Santos. Para sa kanya, ang dalawang insidente na nangyari ng napakalapit sa isa't isa na tumama sa parehong pamilya ay hindi maaaring random lamang. Kailangang mayroong isang hindi nakikitang koneksyon. Ang pinangyarihan ng aksidente ni Gabriel ay isang tahimik na pulang daanan, humigit kumulang 5 kilometro mula sa bahay ng biktima. Ang kalsada ay makitid at sa magkabilang panig ay may luntiang taniman ng kape at isang tuyong kanal ng tubig na puno ng damo, ang motorsiklo ni G. Gabriel ay dinala na sa istasyon ng pulisya para sa pagsusuri ngunit ang mga bakas sa pinangyarihan ay naroroon pa rin.
Tahimik na tumayo si Lieutenant Colonel Reyes sa gilid ng kanal, nakapikit ang mga mata, nagmamasid sa bawat detalye. Naglakad siya sa kalsada, inaalala ang trajectory ng motorsiklo. Ayon sa paunang ulat ng traffic police, posibleng bumagsak si G. Gabriel dahil sa dilim at madulas na kalsada matapos ang ulan sa hapon. Ngunit hindi naniwala si Lieutenant Colonel Reyes sa ganoong mga simpleng hinuha. Yumuko siya upang suriin ang mga bakas ng gulong sa basapang pulang lupa. Ang bakas ng gulong ay napakaliit at biglaan, hindi tulad ng isang karaniwang pagbagsak dahil sa pagkawala ng kontrol. Ito ay tila ang motorsiklo ay biglang pinatigil. Napansin niya ang isa pang kakaibang bagay. Ang lugar kung saan natagpuan si G. Gabriel ay medyo malayo sa lugar kung saan huminto ang motorsiklo. Kung ang isang tao ay bumagsak sa motorsiklo, ayon sa inersya, ang tao at ang motorsiklo ay karaniwang bumabagsak ng magkasama. Bakit mayroong ganoong kakaibang distansya? Maliban kung may naglipat sa biktima matapos ang aksidente. Kinindatan ng Lieutenant Colonel ang isang kasamang forensic expert. Suriin muli ang buong motorsiklo, huwag kalimutan kahit ang pinakamaliit na gasgas. Ikumpara ang mga pinsala sa pinangyarihan na ito, tingnan kung may anumang hindi pagkakapare-pareho. Samantala, sa istasyon ng pulisya ng bayan, sinusuri ng mga forensic expert ang motorsiklo ni G. Gabriel. Ang unang resulta ay nagdulot ng pagkagulat. Lieutenant Colonel, tumawag sa telepono ang isang technician. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang motorsiklo ay walang bakas ng malakas na pagbangga. Ang mga headlight ay hindi basag. Ang manibela ay hindi baluktot. Mayroon lamang ilang maliliit na gasgas sa gilid ng motorsiklo na hindi akma sa isang pagbagsak na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa utak. Dagdag pa, nakakita kami ng isang malabong dent na hindi matukoy ang hugis sa likod ng upuan. Ang dent na ito ay hindi sanhi ng pagbangga ng bumagsak. Ibaba ni Lieutenant Colonel Reyes ang telepono, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pekeng pinangyarihan. Hindi kusang bumagsak si Gabriel Santos. Siya ay inatake. Agad, hiniling niya sa ospital na ibigay ang detalyadong medical records at ang CT scan ng utak ni G. Gabriel. Hiniling din niya sa isang pangkat na mga bihasang provincial forensic doctors na muling suriin ang mga sugat ng biktima. Ilang oras pagkatapos, dumating ang mga resulta na nagkumpirma ng mga hinala ni Lieutenant Colonel Reyes. Ang ulat ng forensic expert ay nagsasaad. Ang sugat sa ulo ng biktima, si Gabriel Santos, ay isang laceration sa anit at bali ng bungo na sanhi ng isang malakas na puwersa na nakatuon sa isang punto. Ang hugis ng sugat ay nagpapakita na ang bagay na ginamit ay isang matigas na bagay na may mapurol na gilid tulad ng isang stick ng kape, isang bakal na baras o isang bato. Ang sugat na ito ay hindi ganap na akma sa hinuha na ang biktima ay bumagsak at tumama ang ulo sa lupa o sa motorsiklo. Konklusyon: ito ay isang sadyang kaso ng sadyang pananakit. Ang ulat ay parang kidlat at ang kaso ay opisyal na itinaas. Ito ay hindi lamang isang kaso ng panggagahasa, kundi nauugnay din sa isang sadyang pagpatay. Kahit na buhay pa ang biktima, hindi lamang gusto ng salarin na bastusin si Ginang Maria kundi gusto ring tuluyang alisin si G. Gabriel. Nakaupo si Lieutenant Colonel Reyes sa kanyang opisina. Nakasandal ang dalawang kamay sa mesa, nakatingin sa diagram ng mga koneksyon na kanyang ginawa. Isang araw ang iginuhit mula sa aksidente ni G. Gabriel patungo sa pag-atake kay Ginang Maria. Ang dalawang kaso na ito ay tiyak na isa. Parehong salarin, parehong sabuatan. Ano ang motibo? Pag-ibig, paghihiganti, o away sa ari-arian? Ang coffee farm ni G. Gabriel ay napaka-progresibo na maaaring isang dahilan, ngunit bakit kinailangan pang gumawa ng ganoong brutal at komplikadong paraan? Kinuha niya ang larawan ni Marcos Santos, ang kapatid na laging nagpapakita ng labis na sakit,
Ang kanyang intuisyon ay nagsabi sa kanya na ang susi upang malutas ang buong kaso ay nasa taong ito. Ang plano ng salarin ay napakatalino na lumikha ng isang peking aksidente upang alisin si G. Gabriel, pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na mag-isa si Ginang Maria upang gumawa ng kasuklam-suklam na gawa at pagkatapos ay pekein ito bilang isang pagnanakaw. Kinailangan niyang planuhin ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang maliliit na detalye sa pinangyarihan ay maaaring magbunyag ng kanyang buong sabwatan. Paki-scan muli ang buong lugar malapit sa pinangyarihan ng aksidente ni G. Gabriel, utos ni Lieutenant Colonel Reyes. Suriin ang bawat bush, bawat damo. Tiyak na may iniwan ang salarin. Maaari niyang itago ang kanyang mga kilos, ngunit hindi niya maaaring burahin ang mga bakas ng krimen. Ang investigasyon ngayon ay lumipat sa isang bagong yugto, mas matindi at mas tensyonado. Ang anino ng mamamatay tao ay nagtatago sa isang lugar sa payapang barangay at alam ni Lieutenant Colonel Reyes na kailangan niyang magmadali upang ilantad siya bago may mangyari pang trahedya. Sa pagkilala sa aksidente ni G. Gabriel bilang isang kaso ng pagpatay. Si Marco Santos, ang tanging kapatid ng biktima, ay agad na naging numero 1 na suspek sa mata ni Lieutenant Colonel Reyes. Ang bawat kilos at salita niya ngayon ay inilagay sa ilalim ng mikroskopyo ng mga investigador. Ang team ng mga detective na inatasan na bantayan si Marco ay nagtatrabaho ng 24/7. Iniulat nila na sa labas, si Marco ay nananatiling gumaganap bilang isang nag-aalala na kapatid at tiyuhin. Sa araw, nagbabantay siya sa ospital, nag-aalaga sa kanyang kapatid, at paminsan-minsan ay umuuwi upang bigyan ng suporta at lutuan ang kanyang hipag. Nakatanggap siya ng simpatya at papuri mula sa mga kapitbahay. Lahat ay nag-iisip na ang pamilya Santos ay talagang malas, ngunit maswerte pa rin silang may isang tapat na kapatid tulad ni Marco. Gayunpaman, pagdating ng gabi, nagpakita si Marco ng napakakakaibang pag-uugali. Sa halip na magpahinga sa bahay, madalas siyang palihim na lumalabas ng bahay sa hating gabi. Sinundan siya ng mga detective at napansin na hindi siya pumupunta sa isang partikular na lugar. Naglalakad lamang siya mag-isa sa mga tahimik na pulang daanan. Minsan ay humihinto sa madilim na lugar tulad ng gilid ng ilog o bumabalik malapit sa pinangyarihan ng aksidente ni G. Gabriel. Nakatayo doon ng ilang oras na parang multo. Ang mga pag-uugali na ito ay nagpapakita na si Marco ay nasa isang lubhang hindi mapakali na estado. Itinatago niya ang isang nakakatakot na lihim. Samantala, sa ilalim ng direksyon ni Lieutenant Colonel Reyes, isang pangkat ng pulisya ang ipinadala upang muling suriin ang lugar sa paligid ng pinangyarihan ng aksidente. Ang paghahanap ay isinagawa ng masusi. Matapos ang halos isang araw ng pagod, sa wakas ay nabayaran ang kanilang pagsisikap. Nakatago sa loob ng isang masukal na puno ng dapo, mga 10 metro mula sa kanal, natuklasan ng isang detective ang dalawang napakahalagang ebidensya. Una ay isang metal na Zippo lighter. Sa katawan nito ay nakaukit ang isang titik lamang, T. Pangalawa, hindi kalayuan, ay isang itim na sapatos na pang sports ng lalaki, size 9, na nakasabit sa ugat ng puno ng pino. Isang sapatos lamang ang natira, at higit sa lahat, ang talampakan nito ay puno ng pulang lupa na medyo sariwa pa. Agad na selyuhan ang dalawang ebidensya at dinala sa forensic laboratory. Hawak ni Lieutenant Colonel Reyes ang lighter, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Det, maaaring ang inisyal ni Marco. Ang resulta ng pagsusuri ay inilabas sa gabing iyon at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa suspek. Kinumpirma ng eksperto na ang uri ng pulang lupa na nakadikit sa talampakan ng sapatos na natagpuan ay ganap na tugma sa sampol ng lupa na nakuha mula sa kakaibang bakas ng paa sa bahay ni Ginang Maria. Sa madaling salita, ang sapatos na ito ay pag-aari ng salarin na umatake kay Ginang Maria at ito ay natagpuan malapit sa lugar kung saan pinatay si G. Gabriel. Ang dalawang kaso
ay opisyal na konektado sa pamamagitan ng hindi matatawarang pisikal na ebidensya. Ngunit alam ni Lieutenant Colonel Reyes na sa isang taong mapagkalkula at magaling magtago tulad ng salarin, hindi pa sapat ang mga ebidensyang ito upang ikulong. Maaari niyang sabihin na nawala niya ang sapatos o may sadyang naglagay ng bitag. Kailangan ng task force ng direktang ebidensya, isang siyentipikong ebidensya na hindi matatawaran, at dumating ang ebidensyang iyon. Ang mahalagang ulat mula sa Provincial Criminalistics Institute ay ipinadala. Ito ay ang detalyadong forensic examination result mula sa katawan ng biktima, si Ginang Maria Reyes. Kinumpirma ng ulat na si Ginang Maria ay may mga palatandaan ng sexual na pag-atake. Ang seminal fluid na natagpuan sa kanya ay sinuri at nagbigay ng isang kumpletong profile ng DNA ng salarin. Ito ang silver bullet na hinihintay ni Lieutenant Colonel Reyes. Gayunpaman, ang ulat ay nagdala rin ng isang mas mahalagang detalye, isang detalye na hindi isinumbong ni Ginang Maria. Sa ilalim ng kuko ng biktima, natuklasan ng mga eksperto ang ilang piraso ng balat at isang maikling hibla ng buhok. Ito ay nagpapatunay na ang biktima ay lumaban ng husto at kiniskis ang salarin. Ang DNA mula sa balat at hibla ng buhok ay ganap na tugma sa DNA mula sa seminal fluid sample. Lahat ay pag-aari ng iisang tao. Ang detalyeng ito ay nagtaas ng isang mas malaking katanungan sa isip ni Lieutenant Colonel Reyes. Agad niyang ipinatawag muli si Ginang Maria. Sa pagkakataong ito, ang pagpupulong ay naganap sa isang ganap na naiibang atmosfera. Wala na ang paunang simpatya, sa halip ay pagsisiyasat at presyon. Inilagay niya ang forensic report sa mesa. Ginang Maria, bakit sa iyong paunang testimonya, hindi mo man lang binanggit na nasugatan mo ang salarin? Isang mahalagang detalye na maaaring makatulong sa amin na matukoy ang salarin ng pinakamabilis. Nagulat si Ginang Maria. Ang kanyang mukha na dating maputla ay lalong naging putla. Nagdadalawang isip siya. Ako. Sinabi ko na lumaban ako. Sa oras na yon, masyado akong nagulantang, hindi ko na matandaan ang detalye. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit ang kanyang pag-iwas sa tingin ay nagbunyag ng lahat. Tiningnan siya ng direkta ni Lieutenant Colonel Reyes, ang kanyang boses ay matigas. Nagulantang ka ba na hindi mo matandaan ang isang detalye na maaaring mag-iwan ng bakas sa salarin? Talaga bang gusto mong hanapin namin ang taong nanakit sa'yo o sadyang itinatago mo ang isang bagay? Ang bawat salita ni Lieutenant Colonel Reyes ay parang karayom na tumama sa puso ni Ginang Maria. Yumuko siya. Nakakapit ang dalawang kamay. Nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang pag-iyak. Malinaw na naramdaman ng Lieutenant Colonel na nagsisinungaling si Ginang Maria. Alam niya kung sino ang salarin. Ang kanyang katahimikan, ang mga hindi pare-parehong testimonya, lahat ay naglalayong protektahan ang salarin. Bakit kailangang protektahan ng isang babae ang taong nambastos sa kanya? Maliban kung ang relasyon sa pagitan niya at ng salarin ay hindi simple. Ang pagtuklas na kailangan ni Lieutenant Colonel Ricardo Reyes ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ayon sa pamamaraan, ang lahat ng personal na gamit ng mga taong may kaugnayan kasama ang mga cellphone ay kinuha para sa imbestigasyon. Ang Provincial Forensic Technical Team ay walang tigil na nagtrabaho upang i-unlock at i-recover ang data mula sa cellphone ni Ginang Maria Reyes. At ang kanilang natuklasan ay nagbunyag ng isang madilim na sulok sa relasyon ng maghipag. Isang lihim na sinikap, itago ni Ginang Maria. Sa isang nakatagong folder na pinangalan ng mga receipt ng pagkain, natuklasan ng mga eksperto ang isang serye ng mga audio file na may petsa. Hindi ito mga receipt ng pagkain kundi isang audio diary. Isang diary na nagtatala ng takot at pagkabigo ng isang babae. Isinuot ni Lieutenant Colonel Reyes ang headphone at pinindot ang play. Ang pamilyar na boses ni Ginang Maria ang umalingaw-ngaw.
Ngunit hindi ang mahina at nagulantang na boses na narinig niya. Ang boses sa unang recording, mga 2 linggo na ang nakakaraan, ay medyo kalmado ngunit nagtatago ng iritasyon. File ng recording ng ika-4 ng Mayo. Ngayon, bumalik na naman si Marco para kumain. Wala si Gabriel, kaming 2 lang ng hipag niya. Habang naguhugas ako ng pinggan, tumayo siya sa likod ko at nagsabi ng mga kakaibang bagay. Pinuri niya ako na maganda at sinabi na napakaswerte ni Gabriel na mayroong ako. Medyo nahiya ako, ngumiti lang ako para palipasin ang usapan. Ngunit pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagulat ako, humarap ako at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, nagkunwari na walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay talagang kakaiba ang pagtingin sa akin, hindi na tulad ng pagtingin ng isang nakababatang kapatid sa kanyang hipag. Lumipat si Lieutenant Colonel Reyes sa susunod na audio file. 1 linggo na ang nakalipas, medyo may pag-aalala na ang boses ni Ginang Maria. File ng recording ng ika-11 ng Mayo. Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, inimbitahan niya ako sa gilid ng ilog upang mag-usap, sinabi na may mahalaga siyang sasabihin. Pagkatapos ay sinabi niya na mahal niya ako. Mahal na mahal mula pa noon. Sinabi niya na hindi raw karapat dapat si Gabriel sa akin. Na siya lamang ang makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Galit na galit ako. Sinigawan ko siya. Sinabi ko na baliw siya at hayop. Binalaan ko siya. Kung magsasalita pa siya ng ganoon, sasabihin ko kay Gabriel ang lahat. Natahimik lang siya. Tiningnan ako ng may galit at sakit. Tila bumaba ang puso ni Lieutenant Colonel Reyes. Naaaninag na niya ang buong larawan. Unti-unting lumitaw ang motibo ng krimen. Ito ay isang sakit na, one-sided na pag-ibig. Isang pagnanasa na hindi nasuklian ay naging galit at pagmamay-ari. Pinindot niya ang huling audio file na naitala 2 araw bago nagkaroon ng aksidente si G. Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang boses ni Ginang Maria ang maririnig kundi pati na rin ang boses ni Marco Santos. Ang recording ay tila lihim na naitala sa isang tensyonadong pag-uusap. Malalim ang boses ni Marco ngunit puno ng pagbabanta. Marco, hindi mo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon? Talagang mahal kita. Ginang Maria, nanginginig ang boses. Tumahimik ka, huwag ka nang magsalita. Sasabihin ko kay Gabriel ang lahat upang makita kung paano kanya pakikitunguhan. Marco tumawa ng may panunuya. Sasabihin mo sa kanya. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan niya? Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng buong barangay? Kung mangahas kang sabihin, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nangakit sa akin para makita natin kung ano ang magiging mukha ng marangal na hipag na ito. Kung hindi kita makukuha, huwag mo ring asahan na mamumuhay ka ng tahimik. Nagwakas ang pag-uusap sa galit na yabag ni Marco at ang hikbi ni Ginang Maria. Napakalinaw na ang lahat. Ang motibo ng pagpatay ay naitatag na. Matapos tanggihan at bantaan na sasabihin sa kanyang kapatid, binalak ni Marco Santos na alisin si G. Gabriel upang manahimik. At kasabay nito, buksan ang daan upang angkinin ang kanyang hipag. Ang aksidente sa motorsiklo ni G. Gabriel ay hindi isang biglaang kilos, kundi isang binalak na aksyon. Ang panggagahasa kay Ginang Maria ay isang kilos ng paghihiganti sa kanyang pagtanggi, isang paraan upang kumpirmahin ang kanyang pagmamay-ari. Ngunit isa pang tanong ang lumitaw sa isip ni Lieutenant Colonel Reyes. Bakit aksidente sa motorsiklo? Bakit hindi isang mas lihim na pamamaraan? At ano ang papel ni G. Gabriel sa buong kwentong ito? Talaga bang wala siyang alam sa masamang relasyon na ito? O alam na niya at ang aksidente ay resulta ng isang paghaharap sa pagitan ng magkapatid? Inalis ni Lieutenant Colonel Reyes ang kanyang headphone. Ang kanyang tingin ay malalim. Ang virtual diary ay nagbigay ng motibo, ngunit hindi pa rin ito maipaliwanag ang buong serye ng krimen. Naramdaman niya na ang kwento ay hindi lamang simple na minahal ng one-sided ni Marco ang kanyang hipag at pagkatapos ay pinatay ang kanyang kapatid.
Tila mayroon pa ring mahalagang nawawalang link. Isang katotohanan na parehong sinisikap itago ni Ginang Maria at Marco. Ang huling lihim ng gabing iyon ay marahil isa lamang sa kanilang dalawa ang makakapagbunyag. At panahon na para gamitin niya ang mga ebidensyang ito upang sirain ang huling pader ng katahimikan ng asawa. Muling bumalot ang katahimikan sa silid ng pagtatanong. Naroon si Ginang Maria Reyes, payat at nanghihina sa kanyang harapan. Walang imik si Lieutenant Colonel Ricardo Reyes. Tahimik lamang siyang naglagay ng isang maliit na voice recorder sa mesa at pinindot ang play. Ang pamilyar na tunog ay umalingaw-ngaw ang kanyang sariling boses at pagkatapos ay ang boses ni Marco Santos na puno ng pagbabanta. Kung hindi kita makukuha, huwag mo ring asahan na mamumuhay ka ng tahimik. Nang matapos ang recording, lubos na bumagsak si Ginang Maria. Ang depensa na sinikap niyang itayo sa nakalipas na mga araw ay nagkahiwa-hiwalay. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, ang kanyang balikat ay nanginginig ng husto sa bawat hikbi. Ang sakit, takot, at pagiging guilty na matagal ng kinimkim ay bumulwak sa kanyang mapait na pag-iyak. Bakit? Tanong ni Lieutenant Colonel Reyes. Binabasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na matalim kundi puno ng malalim na kalungkutan. Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo kailangan protektahan ang taong ito? Tumingala si Ginang Maria. Lumuluha ang kanyang mukha. Hindi ko siya pinoprotektahan. Umiling siya ng walang pag-asa. Masyado lang akong natakot. Natakot ako na kung malalantad ang katotohanan ito, mawawalan ako ng lahat. Paano ako titingnan ng mga tao? Ano ang sasabihin nila tungkol sa akin, isang babaeng hinayaan ang bayaw na magkaroon ng damdamin? Ang asawa ko, kung magising siya, ano ang iisipin niya sa akin? Naging hangal ako, umaasa na lilipas ang lahat, na sa pagiging tahimik ko, titigil siya. At ang iyong katahimikan ang hindi direktang sanhi ng trahedyang ito. Sabi ni Lieutenant Colonel Reyes, ang kanyang boses ay mahigpit. Binigyan mo siya ng lakas ng loob upang gawin ang huling hakbang. Ngayon kailangan kong sabihin mo ang buong katotohanan. Nangyari ang aksidente ng iyong asawa. Ano talaga ang nangyari? Humugot ng malalim na hininga si Ginang Maria. Tila sinusubukan na tipunin ang kanyang huling lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang tiyak na punto at sinimulan niyang isalaysay ang isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa naisip ng mga investigador. Noong gabing iyon, may usapan si Gabriel na titingnan ang batch ng kape, ngunit bago siya umalis, narinig niya ang pagtatalo namin ni Marco, ang pagtatalo sa recording. Nakatayo siya sa labas ng pinto at narinig ang lahat. Wala akong alam tungkol doon. Matapos umalis si Marco, pumasok si Gabriel sa silid. Hindi siya nagalit, hindi niya ako sinigawan. Tahimik lamang siyang tinitigan ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ang bahala dito, hintayin mo ako sa bahay." Pagkatapos ay sumakay siya sa motorsiklo. Sinabi niya na titingnan ang ani, ngunit alam kong hinahanap niya si Marco. Sa puntong ito, muling naputol ang boses ni Ginang Maria. Labis akong nag-alala. Tumawag ako sa kanya ng maraming beses ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Mga isang oras pagkatapos, biglang bumalik si Marco sa bahay. Ang kanyang damit ay putik, ang kanyang mukha ay walang dugo. Sinabi niya sa akin na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Gabriel sa isang liblib na kalsada. Sinabi niya na hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ginamit ang isang bato sa gilid ng kalsada upang tamaan si Gabriel sa ulo. Bumagsak si Gabriel sa kanal. Walang malay. Inakala niyang patay na si Gabriel. Nag-freeze ang buong silid. Ang katotohanan ay hindi na sinadya ni Marco na patayin ang kanyang kapatid, kundi ang krimen ay nagmula sa isang direktang komprontasyon sa pagitan ng magkapatid. Sa oras na iyon, lubos akong nasiraan, patuloy ni Ginang Maria, humihikbi. Gusto kong magsumbong sa pulis ngunit lumuhod si Marco at nagmakaawa. Sinabi niya na hindi niya sinasadya, na labis lang siyang nagalit.
Sinabi niya na kung mahuhuli siya, masisira ang pamilyang ito. Hindi kakayanin ng mga magulang namin sa probinsya ang ganoong balita. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat dahil sa labis na pagmamahal sa akin. Nagmakaawa siya na tulungan ko siya. Sabihin ko raw sa lahat na aksidente lang iyon. Ako, at nalambot ang puso ko. Pumayag ako na itago ang krimen. Ang kwento ay nagpaliwanag ng lahat ng pagkalito kung bakit may mga hindi pagkakapare-pareho sa pinangyarihan ng aksidente, kung bakit nagsinungaling si Ginang Maria sa kanyang testimonya. Hindi lamang siya biktima, siya ay naging kasabwat sa pagtatago ng krimen. Paano naman ang pag-atake noong gabing iyon? Tanong ni Lieutenant Colonel Reyes. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pati ba iyon ay isang dula-dulaan na nilikha ninyong dalawa? Umiling si Ginang Maria ng mariin, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Hindi, totoo iyon. Pagkatapos na maospital si Gabriel, labis akong nagsisi at natakot. Sinabi ko kay Marco na magsusumuko ako, ngunit nagalit siya. Sinabi niya na magkasama na kami sa isang bangka at hindi na makakabalik. Noong gabing iyon, pumasok siya sa aking silid. Sinabi niya na kung hindi ako kusang mapapasa kanya, kukunin niya ako ng sapilitan. Sinabi niya na iyon ay parusa sa aking pagtataksil. Siya, talagang ginawa niya iyon. Sa puntong ito, lubos nang naunawaan ni Lieutenant Colonel Reyes ang buong kalikasan ng kaso. Si Ginang Maria, mula sa pagiging asawa, ay naging sentro ng pag-aaway ng magkapatid. Ang kanyang kahinaan at katahimikan ang nagtulak sa trahedya sa pinakamataas na antas nito. Siya ay biktima ng masamang pagnanasa at kasabwat sa pagtatago ng krimen, isang papel na puno ng trahedya at kasalanan. Ang krimen ni Marco Santos ngayon ay hindi lamang sadyang pananakit, kundi panggagahasa at pagtatago ng krimen. At si Ginang Maria, haharapin din niya ang parusa ng batas dahil sa kanyang pakikipagsabwatan. Isang pamilya ang tuluyang gumuho dahil lamang sa isang masamang pag-ibig at isang duwag na takot. Sa detalyadong testimonya ni Ginang Maria kasama ang audio diary, halos kumpleto na ang ebidensya ng task force upang kasuhan si Marco Santos. Agad na ipinatupad ang emergency arrest warrant. Nahuli si Marco habang nasa ospital pa rin, ginagampanan ang papel ng isang tapat na kapatid sa tabi ng higaan ng kanyang kapatid na walang awa niyang sinaktan. Sa silid ng pagtatanong, sa harap ni Lieutenant Colonel Reyes, sa simula ay napakamatigas ni Marco. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon, sinasabing nagulat ang kanyang hipag kaya siya nagsasalita ng walang kabuluhan. Kahit na ipinakinig ang recording, nanatili siyang matigas ang ulo na sinasabing iyon ay mga salita lamang na sinabi sa galit at walang mapapatunayan. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang gumuho nang ilagay ni Lieutenant Colonel Reyes sa mesa ang DNA report. Ito ay isang sample ng DNA na nakuha mula sa mga selula ng balat na natagpuan sa ilalim ng kuko ng iyong hipag. Kiniskis ka niya habang lumalaban. Sabi ng Lieutenant Colonel, ang kanyang boses ay matigas. Mayroon din kaming sample ng DNA ng salarin mula sa seminal fluid na naiwan sa kanya. Ang dalawang sample na ito ay ganap na tugma. Ngayon, kukunin namin ang iyong sample ng DNA para sa pagtutugma. Kapag lumabas ang resulta, ang lahat ng iyong pagtanggi ay magpapabigat lamang sa iyong sentensya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang mga salita ni Lieutenant Colonel Reyes ang naging huling hampas na tuluyang nagpatumba sa depensa ni Marco. Alam niya na ang DNA ay hindi matatawarang ebidensya. Nagsimulang masira ang kanyang malamig na mukha. Matapos ang ilang minuto ng mabigat na katahimikan, yumuko siya sa mesa, nakayakap ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo. Oo, ako iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang gumawa ng lahat. Ang huling pag-amin ay nagbunyag ng huling lihim ng kaso. Isang katotohanan tungkol sa demonyo na nakatago sa likod ng anyo ng tao ni Marco Santos. Disyembre 2023, binuksan ng Regional Trial Court ng Batangas ang pagdinig sa kaso ni akusado Marco Santos. Ang kaso ay umakyat ng partikular na interes mula sa publiko. Maraming residente ng Barangay Maligaya ang dumalo.
Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng sakit at puot. Nakatayo sa harap ng hukom, wala na si Marco ng malamig at mapagkalkulang hitsura. Siya ay payat. Ang kanyang mukha ay haggard. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at takot. Nang basahin ng taga-usig ang akusasyon na nagdedetalye sa bawat krimen na kanyang ginawa, natahimik ang buong silid. Sa kanyang huling salita, yumuko si Marco at humingi ng tawad sa pamilya ng kanyang kapatid at sa buong barangay, sinasabing ang inggit at bulag na pagnanasa ang nagpabago sa kanya sa isang demonyo. Ngunit ang mga salitang iyon ng pagsisisi ay huli na. Natukoy ng hukuman na ang kilos ni Marco Santos ay lubhang seryoso, na kinuha ang kalusugan at dignidad ng ibang tao nang walang awa, na may kalkulasyon at nagdulot ng matinding pagkabahala sa lipunan at hindi na kaya pang turuan at reformahin. Ipinataw ng hukuman ang parusang kamatayan kay akusado Marco Santos para sa kasong pagpatay sa sitwasyon na hindi pa patay ang biktima ngunit may intensyon at matinding kahihinatnan at panggagahasa. Ang pinagsamang parusa ay ang pinakamataas, parusang kamatayan. Nakamit ang katarungan ngunit walang makapagpupuno sa mga nawala. Ang kahihinatnan ng kaso ay magpapatuloy pa. Si Gabriel Santos, bagamat naligtas dahil sa matinding pinsala sa utak, ay nanatili sa vegetative state, isang parusa na mas masakit pa kaysa kamatayan. Si Ginang Maria Reyes, bilang kasabwat sa pagtatago ng krimen, ay sinentensiyahan ng 3 taon na pagkakulong ngunit binigyan ng probasyon dahil sa kanyang tapat na pag-amin at ngayon ay mag-isa na nagpapalaki ng kanyang anak at nag-aalaga sa kanyang asawa na nasa vegetative state. Ibinenta niya ang coffee farm, ibinenta ang bahay at dinala ang kanyang asawa at anak sa probinsya ng kanyang mga magulang, tumatakas mula sa masakit na nakaraan at sa mga tingin ng iba. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Barangay Maligaya, ngunit ang dating kapayapaan ay tuluyan nang nawala. Ang kaso ay naging isang masakit na aral, isang masakit na babala tungkol sa madilim na bahagi na tahimik na umiiral kahit sa pinakapayapa na komunidad. Ipinapakita nito na ang kasamaan ay maaaring magtago sa ilalim ng anumang disguise, kahit nasa disguise ng isang kapamilya, isang mabait na kapitbahay. Ang kaso ay isa ring malalim na babala tungkol sa panganib ng katahimikan at kahinaan. Kung si Ginang Maria ay naglakas loob na magsalita kaagad nang ginulo siya ni Marco, kung hindi siya natakot at nakipagsabwatan sa pagtatago ng krimen, marahil ay hindi na lumala ang trahedya. Ang katahimikan sa harap ng kasamaan ay hindi pagprotekta sa sarili, kundi pagtulong dito na maghari upang ikaw mismo at ang iyong mga mahal sa buhay ay maging susunod na biktima. Ang kwento sa Barangay Maligaya ay nagwakas sa isang parusang kamatayan, ngunit ang sakit at ang mga tanong na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Nagpapaalala ito sa atin na ang kaligtasan ay hindi kailanman ganap, laging maging mapagbantay. Maging handang makinig at obserbahan ang mga kakaibang palatandaan mula sa mga tao sa paligid. Huwag kailanman manahimik sa harap ng maliit na maling gawain. Dahil ang isang matapang na salita sa tamang oras ay maaaring magligtas ng buhay at ang kawalang interes o takot ay maaaring magdulot ng hindi na mababalik na trahedya.